Hallelujah, 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 Hallelujah. Salita ng Diyos sa mundo, natanim ni Jesucristo upang tumubos sa tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkukumpulan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kaniyang paghasik ay may binhing nalaglag. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. Ang mga binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit sa kanya. Ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita. At makinig man sila ng makinig, ay hindi makaunawa. Kung gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman siya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Itong mga nasa daan na nahasikan ng salita, pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap ng may galak, ngunit hindi naman ito tumimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nanatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso.
kaya't hindi nila sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing na pahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at tinanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga. Tig-tatampu, tig-aanim na po, at may tig-sasandaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa talinhaga ng manghasik. Sinasabi dito na ang binhing inihasik ay sumasag-isag mismo sa salita ng Diyos. Ang mga manghasik ay ang ating Panginoong Diyos mismo. Ang iba't ibang klase ng lupa ay kumakatawan sa iba't ibang klase ng puso na tumatanggap sa salita. Dahil iba't ibang klase ang puso, magkakaibang pagpapahalaga at pagtugon din ang ipinapamalas sa pagtanggap natin ng salitang ng Diyos na ating napakinggan o natanggap. Kung mapapansin po ninyo, ang bawat klase ng lupa, nakinig ang lahat. Subalit kinalaunan, iba-iba ang nangyari. Ibig sabihin, habang pinapakinggan natin ang bawat mensahe ng Diyos, nagkakaroon ito ng marami at malalim na epekto. Depende sa kakayahan ng puso nating tumanggap. Una, may binhing nalaglag sa tabi ng daan, nangangahulugang nakinig sa salita ng Diyos. Dumating ang diablo at panunukso, agad nagpatalo at nagpadaig. Ano ang nangyari? Inalis sa kanilang puso ang salita ng Diyos upang hindi sila manalig at maligtas. Ikalawa, may mga binhing nalaglag sa kabatuhan. Ibig sabihin, nakinig din sila ng salita ng Diyos. Tinanggap pa nga ito ng may galak. Ngunit, ang problema, hindi tumimo sa kanilang puso. Naniwala sandali, subalit sa panahon ng kaunting pagsubok, agad tumiwalag, nagsimba at nagdasal, ngunit nakaranas lang ng kaunting pagsubok, hindi na bumalik sa pananampalataya at agad pinanghinaan ng loob. Ang ikatlo, may mga binhing nahasik sa dawagan. Nakinig ng salita ng Diyos, ngunit nang malaon, dadaig na ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't ano po ang nangyari? Hindi nahinog ang mga bunga. Maaaring dito, napakinggan nila ang salita ng Diyos, tininig sa kanilang panalangin, nagkaroon ng kaunting bunga o kayamanan ang kanilang hiningi. Ngunit imbis na sa pananampalataya, kumapit, umasa na sa luho at yaman ng buhay. Pinasaya na sila ng inang ng kaunting kapangyarihan at kayamanan. Ngunit pagmasdan ninyo kung ano ang nangyari sa ikaapat, may binhing nahasik sa mataba o mabuting lupa. Nakinig sa salita ng Diyos. Iningatan
sa kaniyang pusong tapat. Malinis ang intensyon at siya'y nagtiyaga hanggang sa mamunga. Ibig sabihin, nagmahal, nagsakripisyo, nakaranas ng pagsubok, ngunit hindi sumuko. Tanging sa Diyos kumapit. Tanging sa Diyos umasa, nanatiling naglilingkod, magtag-araw man o magtag-ulan. At ito ang klase ng lupa na inaasahan sa bawat isa sa atin. Isang lupang mataba at mabuti. Kaya nga ang magandang katanungan, mga kapatid kay Kristo, paano natin pinakikinggan at pinalalago ang salita ng Diyos na ating napakinggan? Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan na ang salita ng Diyos na ating napakikinggan sa araw-araw ay banal at makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, ito ay para sa lahat upang ating maging lakas at maging gabay. Maging mayaman man o mahirap, makasalanan man o banal, hindi tayo pagdadamutan ng Diyos ng kaniyang mga salita. Maging makasalanan man, hinahasikan ng binhi mula sa Diyos upang sa gayon magkaroon sila ng puwang ng pagbabago sa kanilang puso. Kaya ang napakahalagang salita sa ating pagninilay sa araw na ito, makikitang pinakinggan nating lubos ang salita ng Diyos kung ito ay mamumunga sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.